Doon sa paglalabas ng mga issues dito tungkol kay E.S. Bersamin, lalong-lalo na kay Undersecretary Adrian Bersamin, binanggit ni Ombudsman na may kinalaman pa nga daw, pinapakialaman ni Yusek Bersamin, yung mga appointments sa DOJ. Is it possible na the President is unaware they were running the show? Kapag ganyan, nawala siyang control sa mga bagay-bagay sa baba, yung isa, tinuturo yung isa, na pinapatanggal ako, linalagay ako, nakikialam, ibig sabihin, may kwenta pa ba yung nasa taas? Siyempre, kung hindi central yung control and power, mag-aagawan sila ng power sa baba. And yung mga loko-loko sa baba, sila ang magsisiraan at magnanakawan ng pera ng taong bayan. Sisisihin mo sila, sila ang may problema. Pero sino ang may mas malaking responsibility? Yung tao na dapat na nagdidisiplina at nagkokontrol sa kanila, sa kanya dapat nanggagaling yung culture ng integrity. Nagawa ba ni BBM yun? No, sir. I'm so sorry. Alam mo, abogado ka, Attorney Trixie. Abogado rin ako. Kapag wala kang tinatago, salang ka parati ng salang. Ngayon, kung meron talaga siyang integridad at malinis siya, hindi siya matatakot na magpaimbita doon sa Senado. Wala na siyang magagawa. Right now, ang tao, hinuhusgahan na silang lahat. Sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, ang gulo-gulo, pero ang pinaka-credible ay yung gunman, yung kay Zaldico. At doon ako naniniwala, sir, kung gusto mong i-redeem yung sarili mo, magsalita ka sa Senate, magsalita ka publicly sa tamang venue, i-prove mo na wala kang kasalanan. Pero given the information right now, merong presumptive probative value kung ano yung sinabi ni Zaldico. Kaya nagsaside ako ngayon sa sinasabi nila na lahat kayo dyan sa executive may kasalanan. So, si E.S. Bersamin is a former Supreme Court Chief Justice. Ouch. Diba? So, ouch. Okay. But the Supreme Court, given yung, itong si Senator Ping Lacson, di ba? Na gusto niyang pondohan ng 250 million yung Judiciary Integrity Office. Para dun sa mga nakikinig, yung Judiciary Integrity Office used to be the Judiciary Integrity Board. Dito umaakyat yung mga kaso ng mga judges and other court personnel na under the administrative jurisdiction ng Korte Suprema. So ngayon, nag-reorganize ang Supreme Court para mas mabilis at saka mas maayos yung responses. At para mas mabilis, hindi na siya board. Office na siya, tapos may Judiciary Integrity Officer. What do you think of Senator Ping Lacson's Senator Ping, sinasabi mo ba implicitly na walang integrity si Justice Bersamin kaya gusto mong improve yung Judicial Integrity Board? So kasi, kung sinasabi niya na kailangan natin mas ayusin yung pagdidisiplina ng mga justice at mga judge, parang sinasabi niya na nagkamali si Mr. Bersamin. Aray. So, akala niya, pinagtatanggol niya si Mr. Bersamin o si BBM, implied yun, sir, na sinasabi mo na mahina talaga ang sistema natin sa ating gobyerno sa pagpili ng maayos na mga judge and justices. Mo, Attorney Trixie, na nahuhulog tayo sa patibong ni Senator Ping Lacson. Na-distract tayo sa main issue. Kasi ginugulo nila tayo, sabi nila, nagkulang ang judiciary, nagkulang si Bersamin, ayusin na natin yung judiciary. Sir, sapat na kung ano man ang mga proseso sa ating gobyerno ngayon na panagutin kung sino man ang nanagot. Meron bang pumipigil sa'yo na panagutin si Bersamin ngayon at lahat ng mga sinabing tauhan ni Zaldico? Panagutin mo sila. Ang dahil mong sinabi na measures para maayos ang gobyerno natin. Bakit hindi mo gamitin kung ano yung mga measures na meron ngayon at panagutin mo sila? Gusto kong makakita ng kaso. Interesting kasi yung point mo na dito yung usok, pero dun yung dilig. Yep. Pero, in fairness naman kay Senator Ping, di ba? Sino bang may ayaw na pondohan mo yung Integrity Office? Let's explore that distraction strategy na it is also Senator Ping na nagpipigil dito kay E.S. Bersamin. But hindi ba yan naman talaga yung takbo ng Senate investigation? After all, nung nag-resign si dating DPWH Secretary, hindi na siya pinatawag uli. So, ngayon si ES, kaka-resign lang, hindi na rin siya pinapatawag. O yun nga eh, kapag nagkabuko-buko talaga, ang hirap manisi ng mga scapegoat, ng mga maliliit
na tao. Pero tanungin mo ang taong bayan, yun ba ang gusto nilang marinig? Pumunta ka sa probinsya, ang bukang bibig nila puro flood control, na iinis na sila sa ating gobyerno. Satisfied ba sila sa response ng gobyerno? Hindi. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, walang napapanagot. Kung sino man yung mga pangalan na binabanggit nila na pinapanagot, hindi namin kilala yan, hindi namin binoto yung mga yan, pero somehow, walang kwenta ang Pilipinas ngayon. Pwedeng panagutin nyo kung sino yung mga taong pinagkatiwalaan namin dahil wala na kaming tiwala sa kanila, tanggalin nyo sila, please. Laman tayo ng social media bukas. So, Attorney Harold, you've featured prominently dito sa mga rallies recently. What do you think of the outcome? It was nice kasi we had the opportunity na i-voice out natin kung ano talaga ang nararamdaman ng taong bayan. Kaya alam mo ako, Trixie, wala akong affiliation from the very beginning. Yes, Hindi ako actually, makadilaw, maka-pink, maka-BBM. Although may sentiment ako kay BBM kasi pareho kami ng GL. kulay at pareho kami ng pinanggalingan. Alright? Pero Okay. walang sumuporta sa akin at all. Pero nararamdaman ko kung anong nararamdaman ng taong bayan. Especially kung saan ako nanggaling. Sa Isabela. Kami love namin si BBM nung umpisa. Kasi sir, syempre, kasama ka namin eh. Pero nakaka-disappoint ka eh. Tapos lalo na't idinawit ka ngayon ni Zaldi, malinaw ang involvement mo. Tapos hindi ka pa nagtatrabaho. Eh syempre, bilang isang self-respecting individual, gusto mong i-arrest kung meron kang nakikitang pagkakamali at mahalaga na i-voice out natin kung ano yung nararamdaman natin. Kaya, noong inimbitahan ako para mag-participate sa mga rally, opportunity ko na yun para mag-make ng stand na regardless kung ano man ang kulay ko, ano man ang salita ko, ano man ang tribe mo, o ano man ang Point. kakampi mo, mahalaga sa kahit na sino sa atin na sabihin natin na mali ito at hindi dapat magpatuloy. Kaya nga, inaasahan ko talaga na lahat, kung kayo mga pink, kayo mga dilaw, anumang kulay ninyo, ang tanong sa inyo is, mali ba ang nangyari o hindi? Malinaw ang sagot, mali. Kung mahina ang liderato, kailangan bang may pagbabago? Yes. Bakit hindi kayo nagsasalita? Kung meron kayong integridad, make a stand. Ako, kahit love ko si BBM sa totoo lang, ayaw kong saktan yung kuya ko. Pero, mali eh. Kumbaga, parang girlfriend yan eh. Ito Kahit na po. love na love mo yung girlfriend from the very beginning, eh kaso nga lang nung kayo na nakaka-disappoint, hindi siya nag-e-effort, ang laki ng suspetsya mo na hindi siya nagtatrabaho, tapos biglang, alimbawa yung boyfriend niya, with whom linoko ka niya, siya mismo ang nagsabi na linoloko ka niya sa talikuran mo. Ouch. May kipag-break ka ba sa kanya o hindi? Kahit love mo yan, may kipag-break ka kapag may natitira kang dignidad sa sarili mo. And ako, sa tingin ko, may natitira akong dignidad sa sarili ko, lahat ng Ilocano may dignidad yan, lahat ng Pilipino dapat may matira sa dignidad ninyo. Kapag linoloko na kayo ng harapan, make a stand and sabihin ninyo kung ano yung saloobin ninyo. Sabihin ninyo ng diretsa. Okay. Mali